When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your
Bakit na kayo? Tawag na. Kasi lang ito. Bakit na nakapurma dyan? Pistolet na. Pistolet. Uy, ibang ano to? Nagbiyak pa nilulo, nakitagdaraw. Di ba, tinawag ko naluli? Pati niya nang katawa nila. Sinabi ko, tumayot na yun. Bakit yan sa rating kayo, wala. Dawit-dawan. Parang wala. Pistolet. Ano yung bakit na? Sa libing yun. Umpisahan din natin ang isang ating panalangin kung ano ang nalapunta sa Pilipinas. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found with you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be strengthened away by the power of love.
over this night as we gathered here together to give our loving sympathy to the family of Sir Isabelo for gratitude for his life. We thank thee, O Father, for the message you have given to our beloved Sir Isabelo for the life. We pray that he be able to glorify you with the life that he lived and the way he made use of his lessons. Father, grant that we will never forget that life is short and uncertain. Let your Spirit guide us in holiness, justice, and service to our brothers and sisters. We pray for the healing of his family's precious heart. Be with us, O Father, during our moments of sorrow and loneliness. We trust in you and hope in your glorious resurrection. We lift up to you our grief and sorrow and confident that you will change our mourning to rejoicing. Let our beloved Sir Isabelo now, grace and peace. These things we humbly pray in the name of Lord Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer. Amen. Pwede na po tayo po. Meron po kami ipapanood sa inyo. Marahil napanood nyo na po ito sa YouTube. It's ang video clip na ang sulat naman ni Nanay. Panoorin po natin. Kapag mahina na ang tenga ko, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag mo naman sana akong sabihan din. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. At pasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na bayan silang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaan pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa ang kakulitan mo? Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Kung akong piliting maligo, mahina na ang katawan ko. Ang matalirihan, natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan din ang nahulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay, kagapang na rin. Alam ko, busy ka sa trabaho. Balik nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan ko, anak, nung bata ka pa. Pinagtsagaan ko makita at intindihin ng pag ako'y magkakasakit at marami sa maligang karamdaman. Huwag mo sana akong pagsawaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magtatagal. Kapag tumakigat sa daharap pinagkabatayan, at huwag ka mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalagin ka sana sa iyong ama ina. Lalo natin silang mamahal. Alam ko po, mahal na mahal natin ang magulang natin, pero nakakalimutan natin sampitin araw-araw. Magulang po sila po yung nag-alaga, nag-aruga na halos hindi po tayo kaya ang makagat, ang lamok o ang anak ang inisip. Ganun po ang ating mga magulang. Yan po yung magandang aral na habang buhay pa po sila, iparamdam na po natin gano'n natin sila kamahal. Alam ko din sila po ang lahat. May mga pamilya, trabaho na po, may kanya-kanya pong tahanan. Pero huwag po natin kakalimutan, bigyan natin sila ng oras. Then, konting oras na rin po ang nakitira sa kanila. Isabang po si Papa. Ngayon naman po, sino po yung nag-message? Nagbigay po ng isa. Nung nawala ko siya, wala ako dito.
Natatandaan ko po, Panginoon, kung paano niya ako dinala sa buhay na ito. Natatandaan ko po, kindergarten ako. Strict ko siya dahil military. Siya ang unang teacher ko. Tinaruhan niya ako magbasa ng alphabet at magbilan. Ganon din po, karamdaman ko na gusto niyang matuto ako agad. Sasabihin niya sa akin, ipaibabaw mo yung kamay mo sa lamesa. Nagtataka ako kung bakit ipapaibabaw ko ang aking mga kamay sa lamesa. Ginawa niya ang disiplina niyon. Dahil babasahin niya muna yung libro. Tapos ako ang papalit. Pag meron ako nakalimutan at hindi ako nakinig, titirtikin niya ang aking mga daliri. Kaya natuto po ako magbasa kaagad. Then, ang pangalawa po, my father is a Christian. He's my first messenger. Tinuruan niya ako magbasa ng Biblia. Ganon din po na ibigay ang buhay sa Panginoon. Lagi kang manananak, lagi kang magpe-pray, anak. Dahil pag may problema ka, tutulungan ka ng Panginoon. Lately, bago ako umalis 2 years ago, na lagi kang magpe-pray. And then, natatandaan ko, lagi akong tumatawag sa kanya. Pero, nung nangihina na siya, wala na rin po akong kakayahan na makipag-usap. Kaya sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, tugtugan mo po ang buhay ng aking mga magulang. Lalong-lalo na po ang aking ama. Alam ko po na babawiin mo na siya sa amin. Kaya Panginoon, tugtugan mo po ang aking buhay. I think in this time, this is my last way of saying goodbye, Tatay, bye-bye. I won't see you again. And it's hard for me to accept. I don't even want to see my father inside the coffin. I want to stay. I want him to stay in my head and in my heart that is alive. Kaya nung dumating ako, takot ko pong tingnan siya sa loob ng kabaho. Ewan ko kung nasisiraan ako ng bed, pero gusto kong ilagay sa aking isipan at damdamin na siya ay buhay, na andun para sa aming lahat. Maraming salamat, Tatay. Maraming salamat po. Maraming salamat po kung paano mo kaming minold sa aming buhay. I'm not gonna be like this if it's not him. So, bye-bye, Tatay! Bye-bye! Maraming salamat po sa paghubog mo po sa amin. Aalis na naman po ako. Hindi ko alam kung paano ko dadalhin. At ituturuan ang sarili ko ang mapalaman na. Maraming salamat, Tatay. Now I bow before your throne. My strength of grace, All of grace and truth and love. Through the stars and through clouds, He draws us near. Our Father's heart, a glimpse of God. He walks the road of duty, faithfulness and care. Provide Jesus where we live. His child remember. Full of grace and truth and love. Through the storms and through the years, He holds us close.
melody for the 70s of life. Bago po tayo magtapos, gusto ko pong mag-iwan ng mensahe ng bawat isa sa pamilya po nila. Ito po hindi katunayan ng pagpapaalam habang buhay. Ang muli po natin pagkikita-kita balang araw kasi lahat naman po tayo ay pupunta din sa kabilang buhay. Naway lahat po ng mga magagandang alaalang naiwan po ni Sir Isabelo sa inyo, may isang buhay ng bawat isa po sa atin, magsilbing magandang ehemplo, di lang po sa mga kabataan, ganoon din po sa kanyang mga naiwan. Muli po ang aming taus-pusong pakikiramay po from St. Peter National Ordaneta Branch, ang inyong lingkod, Vanessa Bautista po, sa Mambini. From Ordaneta po kami, Minerva Galanto po, mga supervisor po kami ng Ordaneta Branch. Maraming salamat po sa pagtanggilik po sa St. Peter po natin. Muli ang aming pakikiramay po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found.
Kayang kay buti ng ating Panginoon, nakatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa pusong ibig mo'y walang hanggang kilakat. Dati naman maaasahan kang laging maging o Diyos sa habang panahon. Karapatan mo'y matibay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan, at sa bawat pighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakilan, O Diyos. Agyaman kami o apo ti kinaimbag mo, itibiyak ti tumunggal may sa kadakami. Agyaman kami o Diyos, itipig sa salunan, kempay mo ti tumunggal may sa kadakami. Manipo di binantayan mi o apo ni Pastor Rivera o Diyos. Aging gano o apo ti dahi nga kanito, kay sungapan mi nitulod o apo, iti pa kay dulinan na o Diyos. Uno apo, agyaman kami. At Santong Espiritu, miso tinakayanda, anang liwliwa iti tumunggal may sa kadakami. Ang runaan na wapo ti pamilya ni Pastor Rivera o Diyos. Uno wapo ti dahi nga kanito o apo, itulog min o apo ti bangkay ni Pastor o apo. Saan minton nga makita o apo, kaladingit na gati puspuso ni o apo, ang sipot iti papanaw na o Diyos. Nagyaman kami o apo, tatilikodan na gati ngaladingit o apo. At ang tiragsak ko, apo, dito magkangay sa kada kami. Ang sipod, apo, tadahit karim kada kami. Nga dahil lugar, ay sagsaganan mo, apo. Iso ka pagtumpalan na gitihamin ka mamati, kinagkamatalakkan ko, apo. Katitinahin na nga kanito, mamati kami nga dan, Pastor, apo. Iti sa klub mo, apo, katanda, dito lugar. Nga yan tiragsak, nga awan ti sangsangit, awan tirigrigat mo, apo. Kung sapay lang kumawa, apo, tadagiti nabati, uno ti tumunggal may sa kada kami o Diyos. Dahil ito'y matitarigagay, may ti mapani ti dito nga lugar. Tango ti kasta katagmay may sa kami tumutlaan mo, apo, ti dito. Sungagragragsak, kinagkankanta, tadagiti kankanta o apo, panangidaydayaw ka na patuloy nga na ganun. Uno, apo, madamdama o apo na may tulog ni Pastor. San minuwa po nga makita isuno. Diba po? Nagitiar-aramin na isuno. Nagitiar-aramin po. At dadantulat ta. Kadagiti panpanunod. Kinlag. Ano apo ti kinamatalot na kinkaw apo. Kung sapil ako mahuapo. Tatunggal may sa. Kada kami. Dahito itituladan tuloy kami huapo. Ngagkamatalot kan ka. Tapno tikas takot agkikita kami dito dahil mga. Uno aramid mi apo. Sapay lang ko mao Diyos, kasi kati makiad dati nagtatangan mi. Mauray pa yung apo kami sa dagit pusto ni Diyos. Nung tulungang ti tumunggal may sa kada kami. At sapay lang ko mao apo, nagsabitan ka. Marodo apo, iti da ito nga bigat. O apo, kukwam namin nga dayaw. Managan na po ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo i-verse
chapter 4, verse 7. Sabi niya doon, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Alam ko, lahat kayo, lahat tayo dito, saksi sa faith ni Pastor Isabelo de Vera Cabizar. At ngayon naman, mga kapatid, panahon naman upang tayo makinig sa mga salita ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay mapagtibay gaya ng pagpapatibay ng pananampalataya ni Pastor Isabelo de Vera. At hindi ko na po papatagalin, tinatawagan ko na po si Pastor Herman Laguna para sa words of the Lord. Sa buong family po ni Pastor de Vera. Pastor de Vera is, kumbaga sa kon is parang naging twin po kami sa church. Because ang life verse kasi ni Pastor de Vera is in the book of Philippians chapter 1 verse 21. Ano po yun? For to me to live is Christ and to die is gain. Halos parehas po kami. Kasi ang life verse ko rin is yung for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya every time na mayroon po kaming pag-aaral, kaming dalawa yung yung bang parang palaging nagkakasundo sa lahat po ng aspeto ng spiritual ng buhay po namin. Kaya napakadali na kami pong dalawa is magkaintindi. Ayan, okay. So right now, siguro, hindi naman ako magtatagal because gusto ko lang pong i-discuss sa mandali sa inyo. It's all about life and death. Okay, ang unang-una is yung pong death, yung pong pagkamatay. Ayan, we are all appointed to die. In the book of Hebrews 9:27. Ang ibig pong sabihin, if we are all appointed, wala pong makakaligtas doon. Lahat po tayo, mararanasan po natin ang kamatayan. Bakit? Ito po kasi ang resulta ng kasalanan na ginawa po doon po sa Garden of Eden. Alam na po natin kung sino po yon, si Adan at Eva. Diba? Kaya sabi ko po sa inyo, since tayo nga, we are all appointed to die or to death, is kailangan po nating malaman na mayroon po kasing 5 na klaseng kamatayan na gusto ko pong sabihin po sa inyo. The first one, it's all about the physical death. Ayan. Physical death, ang ibig pong sabihin is the separation of soul, body, and spirit. Kasi mayroon po tayong tripartite being bilang isang tao. Ayan, okay. So, physical death, ang ibig pong sabihin, ito po yung paghihiwalay ng ating kaluluwa, ang ating espiritu at ang ating katawan. Kaya ito ang katawan ni Pastor, ayan, dadalhin na po natin mamaya kung saan po natin dadalhin siya. But thank God, because truly, na ang yung pong buhay, mayroon po tayo, ito po ay kaloob po ng Diyos. Kaloob po ng Diyos yan. Kaya wala po tayong pwedeng ipagyabang na kung saan tayo nga ay nabubuhay sa mundong ito at aminin po natin ang katotohanan na ang Diyos lang po ang nagbigay po sa atin, nagbigay po ng regalo ng buhay po sa atin. But kahit na tayo po ay buhay sa ngayon, whether we like it or not, mamaya hindi po natin alam, mayroon pong kamatayan. So that is all about physical death. Kaya hindi po natin naintindihan kung minsan, di ba, bakit mamatay ang tao na kahit na napakalusog niya, makikita mo nila, madamdamag mo nga mamaya siya po ay namatay na. The reason is because it is physical. Physical kasi yan. Ayan. So number 2, para makita po natin, yung pong pangalawang kamatayan, it's all about the spiritual death. It's all about separation pa rin. Separation na kung saan ang Diyos po natin kasi is ayaw niya talaga ang kasalanan. Kaya tayo po ay nagkaroon po ng separation sa Kanya. Kaya ang tawag po nun is all about spiritual death. Spiritual death ay ito po yung hindi po natin naiintindihan na kahit napapakinggan po natin ang mga salita po ng Diyos. Bakit? Parang hindi po natin naiintindihan. Why? Because we are death. Patay po tayo spiritually.
patay po tayo spiritually, kaya hindi po natin naintindihan. Kaya kahit anong gusto mo na gawin sana about spiritual things is hindi mo kayang gawin. Why? Because we are spiritually dead. Okay. Pangatlo, ayan, ang pangatlo, it's all about, ito po yung sinasabi po namin, na pagkatapos ng physical, pagkatapos ng spiritual, mayroon pang eternal death. Eternal death. Ang eternal death naman, kung ang isang tao, kung ang isang tao ay hindi po at ayaw niyang maglingkod sa Diyos na siya po ang nagbigay ng buhay sa kanya, siya po, whether you like it or not, diretso ka na sa eternal death. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. At hindi lang po yon, mayroon pa tayong second death. Yung pong second death na ito po yung pagka ikaw na namatay ngayon na makasalanan ka, hell. Sa hell na po yon. So that is the second death. Now, ang mga bagay na ito is ginawa. Ang ama ay binigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Sino po yung bugtong na anak na ito? Wala pong iba kundi the Lord po doon na ang kaaway o ang dyablo ay naparito at ano po ang kanyang gagawin? Ang gagawin po, verse na hindi lang po tayo sisirain pag nakawan pa tayo. Ayan, pag nakawan pa tayo, ayun po ang ginagawa ng ang dyablo ay tayo po, ang gagawin po ng dyablong ito ay tayo po ay pagnakawan at ang pangatlo, tayo po ay papatayin. Saan siya po ang nagbigay po sa atin ng parang hindi na po natin makilala kung sino po ang Diyos talaga. But ang sinabi po doon, but ako ay po naparito, sabi po ng ating Panginoon Jesus, bakit? So if there's a death in the past, but because of the Lord Jesus Christ, na siya po ay nasa atin ng buhay na walang hanggan. Okay. So it's up about the abundant life and the other one is the eternal life. So ito na. Ito na yung panahon po na, sa atin. Tularan po natin na kung saan si Pastor De Vera ay naglingkod. Ang buhay na kaloob ng ating Panginoong Jesus ay ito na. The first one, kung mayroon po tayong physical ng spiritual life din. Spiritual life, ang ibig pong sabihin nito, ay tayo na po is that the only God, mayroon po tayo is the God Almighty, which is the sovereign God. The sovereign God, ang ibig pong sabihin dito, siya po. Biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Minsan pa habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karunihan. Ibig mo ako nang hindi kayang tumasa. O Diyos, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sudulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga
pagkakasala. Salamat sa tulang biyaya mo. For the last time, biyaya mo. Let's all say unto the Lord, thank you, Lord. Salud nyo tayo! Salud nyo! Paalam tayo, paalam. Salamat, salamat. Hindi namin pagsakay ng yung lahat inahalikan mo, inaakap mo, tingnan mo na.
Pakinggan si ate, naglagay sa ano. Kuwantaan niya ni nanay. Martes, sige. Kumain ka na kasi ako. Kumain na kasi nanay. Lakad sa nanay. Sasakay. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord.
Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden,
to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the
Sing, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Di may raket damdamapay ka no alas 11 kakabsat na medyo nabayagan dyan ay kabilda dyan hindi pagitabunan nakakabsat nga magkikita yun iti service tayo para kini Pastor Isabelo de Vera kakabsat kaya ready tayo iti ulit iti panunot kaya iti puspuso tayo makaglag tayo manan iti sasaw ni Apo Diyos kakabsat babaen iti mensahero na tatanga agsapa babaen kini Pastor Herman. In the book of John, chapter 11, verse 25 and 26, sabi po dito ni Lucano, siyak ti panagungan kung tibiyag, imamati kanyak oray numatay, pagbiag tutay. Kat sa sino man niya biyag, kat mamati kanya, saan ton amatay abulos, imamati kayo kadri, dinaytoy. In Jude chapter 19, 25 and 27. Sabi po dito, agok at iman nakabalin, wala ti man nubot ko sa bibiyag, kat ti kamaudyanan, isu ang takderto, tirabaw tilaga, kat kalpasan ti ko dito, dahil ti matlain abagi madadaon. Kat intuno ang wanan tila sagto, kita agto ti Diyos, isu asyak-syak matlain. Kita agto ti abay ko, ket dagiti matmatak kuya endang to ket saan akas maysa agan ganaet. Kakabsat iti book of 1 Timothy chapter 6 verse 7 taawan tinyid tayo dito'y lubong ket ng maapo dagiti po sumisig pa kung babada tapnon kayat na ka nga padayawan ket kayat na ka nga itantanok. Agyaman kami nga rodken ka ket benisyonam dati nga ramid mi tinagan na po ni Jesus tinawat ni amin digitoy. Amen. Babalin yung tagtigaw. Bendito tinagan ni Jehovah. Kiman nakabalin amin nga espiritu apin mo sa yun dito biyag, dito abiyag. Isu anak biyag. Saan da nga pari-parihas ti katidag. Wino katidog. Kaya't kung ay baga, na mayroon pong namamatay na kahit bata pa lamang, siya po ay namamatay. Mayroon ding mga taong namamatay din na kahit sa kanyang edad, na kabataan ay hindi po pari-parihas. May namamatay na kabataan, may namamatay na bata, may namamatay na matatanda. Ang ibig pong sabihin dito, it's just yung kung sinasabi po natin, mayroon po tayong mga kanya-kanyang chapter sa buhay na ito. Kaya dito po sa ating Biblia, ay sinabi niya po sa Ecclesiastes chapter 3, ang sabi po doon, a time to be born and a time to die. Okay, so hindi po natin maiwasan po yun. Kaya lahat po tayo bilang isang tao ay tandaan po natin na ang pagkakataon na pinagkaloob at binigay po sa atin ng ating Diyos habang tayo po ay nabubuhay, tandaan po natin na mayroon pong Diyos na may akda sa lahat. At tanggapin din po natin ang katotohanan that without God, wala po tayong magagawa. So, tayo pong lahat ay kailangan magpasalamat sa Diyos sa kadahilan ng ang Diyos nga is napakabuti niya po sa buhay ko ng bawat isa. Tayo pong lahat ang mga tao may pagkakataon ng buhay po natin is na parang napakasaya. Mayroon din pong mga pagkakataon na tayo po is napalungkot. Mayroon din mga pagkakataon na kung saan parang hindi po natin ma-imagine ang ginagawa po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. But today,
makikita na po natin ang si Pastor is nandito na. Gusto ko po sabihin po sa inyo na ito na rin po ang pagkakataon o kaya last na makita po natin sa mundong ito. But there's a coming time at Sunday, makikita din po natin si Pastor De Vera. Kailangan lang po natin sumunod, kailangan po natin tularan ang kanyang modelo na kung saan iniwan niya po sa bawat isa sa atin. Ang buhay ay katulad po ng isang bulaklak. Na ang bulaklak, nakikita mo na napakagandang tignan. But there's a coming time na makikita mo malalanta na lang yung bulaklak. Ganun po ang buhay. Ang buhay ay katulad po iti Ilocanong kunada aniniwan. Ito ipiyag kasla aniniwan na habang ang dahalita kainitan, makikita mo yung hindi aniniwan mo. But, pag nandito ka na sa silong na ito, hindi mo na makikita. Ganun po ang buhay. Itibiyag kat nayarig akas may nga alisok na. Ayan, di kita alipugabong, nung madamdama, wala na. Ganun po ang buhay. So, bakit talaga physically ay pangsamantala lang, temporaryo lang kita gagawin na itong absat? Kailangan ko po ng bawat flower. Ang flower na ito ay sinulo po ng ating ang naging modelo na kung saan si Pastor De Vera ay pinakita niya po ang kanyang tunay na pagmamahal po naging perfecto si Pastor De Vera sa buhay po ninyo. Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, ang ating tunay na pagmamahal sa Kanya. Minahal po ninyo ang inyong tatay. Habang tayo po ay magbibigay po sa Kanya, maaari po natin sabihin yung kung pinakalak, maaari po natin sabihin sa Kanya, lang yun, noon niya tiyawag dito po na. Kasi tanggapin po natin na marami din po tayo mga pagpupulong. So today, sabi ko namang ngigil po na maraming kapatid, Pastor ay nakakaito sa paradise. Ang ginagawa niyo po sa ngayon, kayo po ay pinapanalangin. Na kahit parang wala na kang magawa, at nagatin po natin ang katotohanan. Because Abraham yun naman si Abraham. There's always a communication between Abraham as well as the other. Ang ibig ko po sabihin, noon niya naging so, nag-relational daw, lansad, I don't know kung meron na mga abo and tulugan na kayo ay magkukuha po kayo ng flower, then bigay po sa kanya. Hindi kang magsalita, sabihin mo sa kanya, I love you, Tata. Deeply, sa lahat ng aking mga sabi. Natanggap po natin ito kasi you're the Son. Tayo lang po ay mga tao, marami po mga. Okay, so, wala, ay, magkanagkain muna po tayo. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so I love you, Tatay. Bye-bye. Every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I
sa Father. I've known Pakawalan you na akong tatay. as a friend. Sorry. In the goodness of God. All my life you have been fair, that I am Tumalipad ang tatay ko! I love you, tatay! I love you! Doon na sa akin ko, tatay! Ay, pagkakanyami, tatay! all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will Yaman na! Tayo of the pinaglaman! goodness of God. Ganon yung biyaya. O buhay, hawak mo sa iyong kamay. Sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awiin mo kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aming pagmula Ma'am, sige ma'am. hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit mabuti ang buhay, kahit mabuti magpagay ng hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay buti ng ating Panginoon. Sir, adjust tayo ng konti sir para di matakpan yung video. Tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, iyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, tuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aming awitin. Dakila ang
katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Tumubukit malaylay, akas ikisabong. Agbukaw, akas aniniwan, kahit saan nagkaginay. Itingalay ibiyago, agngamit tayo amin kahit patay. Sa sino itapag isong pagkamangan tayo. Awan isaban, no saan nga na po tayo nga sa Kristo. Nga po tayo nga sa Kristo na minsan kinunanang karagit sa una. Siya tidalan, ipundog and tibiyang. Awan di makapan, iti ama, no di magnakanyak kuna ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, iso daytoy itinamnama tayo, itinaytoy tibiyang. Ni Apo Jesus, iso ti sarikot tayo, tinagdaway daw. Ni Apo Jesus, iso tulong kada tayo, kadagiti so amin nga speto, dagiti panagbiyak. Ni Apo Jesus, iso ti kanayong ngagkun ko na ay ayatan ka, anak ko. Daytoy ti ko na ni Apo Jesus, iti maysa kada kayo amin. Kapsat, bilang lingkod po ng Diyos, sabihin ko po sa inyo, ito na po ang inyong tatay. Ang tatay po ninyo ay naglingkod po sa ating Diyos. Ipinigay niya ang kanyang buhay para po sa Diyos. Mga anak, Pictorial pa. mga apo, asawa, maglingkod po kayo. Ang Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat. Ang inyong mga puso ay kilala po ng Diyos. Kaya, wala pong imposible sa ating Diyos. Ngayon, at nakikita pa po natin ang inyong tatay. Ito na yung tamang panahon. Start natin po natin ang katotohanan ng Diyos lang po. Kailangan. Ang Diyos lang po makakatulong po sa atin. Kaya sa ngayon, mga kapatid, manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na mayroon pong pagpapakumbaba. And Lord, kaya't kung ay kararat na ito'y nakakabsat, nagiti anak, nagiti ako, ganti asawa. O Diyos, mumatiak na si Kati Diyos, ama nakabalin amin na awan din posible ka. Mumatiak ba't ako, kada ito'y nga nanak, kada ito'y nga papo, katang bilang ang kama. Dawatat na rin pinaitinandang. Kada itiman nakabalin kahit imang hirap uman, kada ito'y at kakabsak ako. Iparik naman ang
Colonel Jesus Villamoriel Luis Pasay City, dated Quezon, June 28. Dear Mrs. Rivera, on behalf of the officers, enlisted personnel, and civilian human resources of the Philippine Air Force, I wish to extend our deepest sympathies and condolences on the demise of your beloved husband, Second Lieutenant Isabelo O. De Vera, Philippine Air Force retired. May you find solace in knowing that Second Lieutenant De Vera's service to the Air Force is deeply felt. His unwavering commitment to duty and professionalism will always be remembered. The entire Air Force family is with you in prayer during this time, celebrating his life and honoring his memory. Sincerely yours, Arthur M. Cordora, Lieutenant General, Philippine Air Force. Mrs. Corazon L. De Vera, this flag is presented to you on behalf of Grateful Command as a token of the appreciation for the honorable and faithful service to the nation by your husband, Second Lieutenant Isabelo O. De Vera, Philippine Air Force retired. Arthur M. Cordora, Lieutenant General, Philippine Air Force. Nakabalin mo Diyos, apo tinaytling ngalda. Si kati Diyos ang nakabalin amin. Ukang tidayaw, lorya ka niti panagyaman. Watemon, apo. Pastor Rivera, itinaga niti Ama, anak ng Espiritu Santo, kunata yuti. Amen. Sabi siyak na Diyos yung ang manakabalin naman. Adak dito'y akan kanayon at tumulong ka na kayo